matrons of honor. All right, so let's give them the floor, and can we give them a microphone, please? Our coordinators, can we give them mics? Thank you. Katulad nga na sinabi ko kanina, hindi naiiyak. Ano, thank you. Kasi, naging isa ako sa naging witness sa relationship nyo na naging, yon and then second time around. So, ayun. So, very, very thankful ako kasi naging isa kayo, dalawa sa naging sa spiritual ko, journey ko. So, isa sa mga nag-guide sa akin. So, kay Sisi. Ayun. Thank you. Sige, tapos na ako eh. Ayun. Thank you kasi nga, like na sinabi ko kanina, sobrang first met natin, welcome mo ko with both of your hands na sobrang hindi ako nahirapan. So sobrang blessed ko talaga from you, kila nanay at tatay, kila Ezra, kila Pael. Sobrang I feel welcome. Yung mga una kasi sa'yo, I'm very hesitate pa noon na baka hindi ako matanggap kasi nga hindi naman ako Christian. So, isa yun sa mga iniisip ko dahil sa ayun, so sobrang thankful ako. Tsaka thank you kasi, yun nga, naging ate ka sa akin kahit matanda ako sa'yo. So, ayun, sobrang blessed ko talaga to have you as my ate. Tapos, yun, si Kuya. Ay. Si Kuya Michael. Ayun. Nasanay ka na. Kuya ate. Kailangan na. Kuya ate. Ayun, so, sobrang, thank you talaga sa inyo. So, yun, message ko sa inyo na continue na lang as na mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo na talaga center nyo na talaga si Lord. Yun nga, sabi ko nga is, this is another journey. So marami kayong mas pagdadaanan pa, marami kayong magiging away, sobrang dami talaga. Talagang mag-pray lang kayo talaga kay Lord. Tapos yun nga, siyempre, as ate, dito lang naman din ako palagi para sa'yo from the beginning up to now. Andito lang ako. So, yun. Love ko kayo parehas. So, Nanununtok. Charot. Dito ka lang. Kailangan ko. sound check. Sound. Sound check. Pa-start na po na kanta. Sound check. Ayoko kasi maiyak kasi tapos na. Unang-una, gusto ko pong hindi naman ako nagpupusa dyan. Gusto ko kayong i-congratulate sa kasal nyo ngayon. Sa nairaos, thank you Lord na nangyari na yung kanina ko ba sinasabi yung 2 years. Para po sa mga nakakaalam, nangyari na po yung after 2 years. Diba? Fair. Charing. Ewan ko kasi magpaiyak. So ayun po. Congratulations again. Message ko po is, unang-una po sa lahat, sister-in-law po kami ni Ate Faith, para po sa mga tao po. Opo. Una ko pong nakilala si Ate Faith, si Ate Faith, tsaka si Ate Faith is very unexpected situation, pero sa kabila ng lahat po ng yon is talagang siya yung sister na paulit-ulit ko tong sinasabi sa kanya na siya yung sister na
Ayun na. Na hindi ko ina-expect, hindi ko inaasahan na kakailanganin ko. Kasi po, lahat, kami pong magkakapatid ay lahat babae, tapos may dalawa na po akong ate. So parang feeling ko sa life ko, hindi ko na kailangan ng ate. But then, nung naging part na ako ng family nila, yun po, meron mga instances talaga sa buhay ko na mas na-share ko sa kanya. Buti na lang wala akong pamilya dito. Mas may na-share ako sa kanya kaysa sa mga ate ko. Parang mas naging open ako sa kanya. Yung kahit mga personal problema ko na aano ko sa kanya. Tapos talagang ano siya, one call away kasi nasa kabilang kwarto lang naman. Tapos, spiritual, physical, tsaka lalo na yung financial. Ano talaga siya, matulungin talaga si Ate Faye. Alam nyo na, guys. Pero hindi siya nagpapautang. So, ayun, talagang sa life ko, simula nung nakilala ko siya, parang nabigyan ng kulay, sorry sa asawa ko. Kasi may binubuli na ako. Na-reveal. Yun po, yun nga po yung sinabi ko kanina na yung closeness na nabuo namin is very unexpected kasi nga ang layo po ng agwat ng edad namin. Mga 20 years. Joke lang. Joke lang po. So ayun, talagang blessed din po ako sa nilagay ni Lord na family, na magiging family ko po, kaila nanay, kaila tatay, tapos sa mga kapatid po ng naging asawa. So sobrang blessed ko po na naging part ako ng family nila at ni Ate Faye. So para naman po kay Kuya Maki, nakilala ko na po siya nung lumipat kami sa nung pumunta po kami ng Metro Manila, and then nakikilala ko lang siya sa through sa mga chika-chika. But then, yun nga, sabi nga sa message kanina ni ate na sobrang napakabait po talaga ni Kuya Maki. Kahit nung mga past years po na hindi pa naman po sila kasal, talagang na din po yung naging relationship namin is family na, kahit talaga pa lang sila, boyfriend, girlfriend. Tapos meron din po naasahan. Yung mga advices, meron nag-act as kuya din siya sa amin na mag-asawa sa amin ni Ezra. Tapos may mga din, pa Starbucks. Nang-re-reveal na talaga dito. Salamat po sa mga past Starbucks. So, ayun po, nakikita ko din po nasaksihan ko din po yung ilang years na naging relationship nila ni Ate Faye, na napakabuti nga po at makikita din po na sumusunod siya kay Ate. Marami na po akong narilubos na siguro. Baka. So, yun na lang po, baka humaba na. Yung message ko po sa inyo is, I pray and I declare po na more blessing po sa inyo. Lahat ng aspeto ng blessing ay matatanggap nyo ngayong kayo ay nag-isang to become one. At saka more din po, lahat po kami nag-aabang ng more babies. Baka sa May 16 meron na. Baby girl daw, sabi ni nanay at tatay. Nagre-request. So ayun po, look forward ko po yung more babies. Yung talaga yung sinasabi ko. Yan po, God bless sa magiging journey nyo. Sinabi ko na din po to kay Ate Faye kanina na kahit po mas matanda kayo, andito pa rin po kami ni Ate Jen para sa mga rants ni Ate lang. Chere. Kakampihan ka namin, huwag kang mag-alala. So ayun po, thank you po everyone. Mahaba na. So to give his best man's message and toast, we have John Jubal Espejo. Palakpakan po natin. First of all, I would like to congratulate po both of you, Ate Faye, Kuya Maki. It's been quite a while, napakahaba na yung journey. For those of you who didn't know po,
kami ni Kuya Maki ay just ano lang, parang wala pa nga atang 2 years na. Wala pa bang 2 years na nagkakakilala. And he chooses me to be his best man on his wedding day. And I am very honored na ako yung napili mo. Out of all, siyempre, meron si Kuya na mga naging friends before from his previous church and even yung mga closest talaga. And sabi ko nga, napaka-short lang ng na-build namin talaga kasi onti lang yung time. But yun, ako ay honored, sobrang honored na ako yung napili niya. And siguro, isa sa mga reason, yun nga, yung naging journey namin together, especially ako rin po na ikakasal na rin. So, same na journey, same na season. And nag-start lang siya on a one ride together with my fiancé and Ate Faye Kuya Maki. Nagmarilaki kami one time. Ate Faye is just joined our worship team sa church. And then, out of nowhere, nagaya kami na mag-ride kami together with our partners. And then, yung one ride na yon started into something big. Lalong-lalo na po sa relationship namin ni Kuya Maki, ni Ate Faith at ng fiancé ko. So, yung talagang ride na yun, sobrang unforgettable. And yun nga, Kuya, sobrang congratulate you and even Ate for nairaos din yung mahabang, yun nga kasi since parehas kami ng journey, alam namin yung struggle ng bawat isa, yung struggle financially, pagpaplano and everything, spiritually. So, nakaka-bless na maging part ng wedding na to. And 2 more pa na mga pambubudol. Ako hindi ako nagkakape, pero si Kuya napakape niya ako. And yun pa, siguro, gusto ko lang din i-share lastly, yung one of memorable na tawag nito, hindi naman date eh. Actually, that was my birthday 2 years ago. Parang ilang months pa lang tayo magkakalala nila. We went to Baguio on a motorcycle road trip. Kaming dalawa lang ni Kuya for 4 days ata yun. For 4 days. Then, inaganto rin yung panahon, inabot kami, binaha kami, nalubog sa baha yung mga motor namin. Na-stuck kami sa Pampanga. But still, we made it to Baguio, safe and sound. And na-enjoy namin, na-celebrate namin yung birthday ko. Yun nga, na-survive namin yung ganong haba ng biyahe. I think inabot kami ng 14 hours sa kalsada just to kasi baha as in. Pero pa-uwi, okay naman na. But yun, that was the most memorable na yun din talaga yung, I think, na nag-breakthrough sa relationship namin ni Kuya as kasi wala po akong kuya talaga na mas nakakatanda sa akin. So, si Kuya is naging spiritual kuya ko siya. Kasi una si ate lang yung nasa church eh. Then eventually, Kuya Maki decided na to transfer sa church namin and serve sa Christ to the Philippines. And yun, nagkaroon ako ng kuya na magre-rebuke sa akin, magpe-pray sa akin, naging accountable person ko. And even si ate and to my fiancé, sila yung naging namin, tawag to, nililook up na couple. Yan. Sila talaga yung naging role model namin ng aking fiancé na this is what God relationship na we want to follow and we want to share our journey with. And to end this message po, I would like to invite you all for a toast to congratulate our couple. Meron pong binigay sa inyo ng mga maliliit na bottles. You can use it for this toast. Pwede nyo pong isalin yan sa mga glass ninyo. And we can have this toast as a congratulatory for our newly newly couple. Yan. So if we have kung meron po yung mga bottles po na dinistribute sa inyo. Or kung wala, kahit water lang po yan. So, at a count of 3, we will raise our glasses and have a toast for our newly wedding couple po. Okay? At a count of 3. 1, 2, 3. Cheers! Cheers, everyone! Cheers! Kampai, everyone! Congratulations and thank you so much to the best man, Mr. John Jubal Espejo. Thank you so much for your best man's message and toast. Magandang gabi sa lahat po. Sorry. Malaking karangalan po na isa kong
magbati o kaya magbigay ng, sorry po, ng message. Hello. Naalala ko po kanina yung sinabi ng pastor na sino po dito ang nakarating na, ang umabot na ng 50 years na marriage at nagtaas pa ako ng kamay. Dahil 3 years ago, nag-celebrate kami ng golden anniversary. So, yan na, 53 years na kami. And maaram ako, I know na si Maki at si Faith ay binabati nila ako dahil kami, successful daw yung marriage namin. At, thank you, Lord. At ito lang yung aking masasabi sa inyo. Message ko. Maki and Faith, babasahin ko lang. Marriage is a beautiful journey, but it's not always easy. Always communicate with each others. Listen and understand. Don't be afraid to apologize. And forgive. Love is a choice, so choose to love each other every day. Take care of each other. Support each other's dream. And build a home filled with laughter, trust, and respect. And adila kami na yung mga ninang at ninong. Hindi namin kayo iiwanan. So, ako, ang isa ko pang kay Faith na isa kang bata na mabait, masunurin, suporta sa mga parents. Kaya, sa pangalan pa lang, Faith, mayroon talagang pananampalataya na si Maki talaga ibibigay sa iyo ni Lord. Sabi ko sa iyo, Faith, hindi ako kasi iyan. God bless. And ang message, ang verse na ibibigay ko, and Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. Ito. In all your ways, acknowledge, and He will direct your path. Congratulations. Friends, let's give a big hand. Palakpakan po natin si Ninang Lily for her message. Representing the rest of the Ninangs. Start with a message coming from the mother of the groom. Let's give her a big hand, my dear friends. Again, the mother of the groom, Mrs. Ethel Cos. Check. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagdalo nyo dito at maraming salamat sa Panginoon dahil in spite of heavy rain and wind, talagang ang bait ng Panginoon, talagang meron siyang program na ibibigay talagang the best para sa inyo dalawa. Congratulations sa inyo, anak ko, my bunso, and Faith, you are my bunso also now. And yeah, because he is my bunso. Maraming salamat sa nakita kong pagmamahalan nyo. Si Michael po ay simula ng bata siya, naglalaro siya. He's a quiet guy, papasok sa school, but then lagi siyang Mommy, Mommy, Mommy. Hanggang sa nag-aral siya, hanggang sa siya ay naging elementary. May bunso at kuya, naglalaro yan lagi. May story ko sa inyo, ang aking dalawang yan. Sila ay laging Batman and Robin. Sila yan. Sila po yan. One time na
hindi ko na-expect na may dala-dala lagi yan mga pinupunit-punit na mga maliliit na card. At sabi ko, anak, ano ba yan? Sabi niya, ma'am, binabasa lang namin to kasi maganda yung story nito. And the next week, nakita ko, meron silang box na maliit. Ano yan? Sabi ko, hindi. Sabi niya, basta tago lang namin ni kuya yan. Susunod, box na ng shoes, malaki. Ano yan? Sabi ko, sabi niya, ano yan, binibilang lang namin ni kuya yan. Nakita ko na sila, nagte-text sila. Sila yung talaga, nagte-text sila, binibilang nila yung mga text nila. Sabi ko, saan na naman kayo galing? Nakita ko na naman sila. Saan na naman kayo galing dalawa? May bit-bit silang sako. Hapasako ng mga text. Sabi ko, saan kayo galing na naman dalawa? Yung pala nakikipag-text sila. At may bumibili sa kanilang text-text na ganyan, piso, 2 piso. Sabi ko, nagbebenta ba kayo niyan? Hindi daw po. Hindi po, mami. But yun, lagi sila, nag-game sila ng kuya niya. Talagang sabi ko, pag nakita ko pa yung mga text na yan, ay ilalaga ko yan. Nakita ko na naman sila, tinago nila sa ilalim ng kama. Tapos pagkita ko sa ilalim ng kama, wala na naman yung mga text. Pero meron na naman silang ibang games, mga robot, mga kung ano-ano. Talagang, ano yan si Michael, talagang, eto lang gagawin ko to. And he's very, very sweet. And nung nag-high school na siya, medyo, lagi kami nag-uusap. Hindi medyo, lagi kami nag-uusap. But then, yung nakita ko sa kanya na, sabi niya, alam mo ba? Sabi niya gano'n. Kasi, dinadala ko sila sa Sunday school. Every Sunday, sabi ko, magsisimba tayo, pero mag-Sunday school kayo. Eto, at saka yan, naman si Mami, I don't like there, kasi mga, ko, hindi ko kilala. Pero alam mo, sabi ko, makikinig kayo sa teacher nyo dahil ayan ay story ng Panginoon. Hanggang sa nag-a-attend na sila, hanggang sa si Michael, nag-camp sila. At doon niya sinabi sa akin na, Mami, alam mo, iba talaga ang nasa Panginoon. So, maraming nagdaan na panahon hanggang sa nag-college siya. So, nung nag-college siya yung hinihingaan ko lagi ng friend kami, nagte-text kami, yung lahat ng problema ko, nasasabi ko sa kanya. At tapos, siya yung nagpe-pray kaming dalawa. Hanggang sa ngayon, lahat nasasabi ko sa kanya. He's a very good guy. Talagang nakita ko yung pagmamahal niya bilang anak. Totoo yan. At talagang ang may nangyari na sa buhay niya na inalis siya ng Panginoon. Umiba ang niya, ang religion niya. Pero sabi ko, Panginoon, talagang lumulod ako sa'yo. Ibalik mo si Michael para sa'yo. And ginawa ng Panginoon yun. He answered my prayer talagang, totoo yan. Ibinalik siya ng Panginoon at talagang nakita ko yan sa kanya. Every time na nag-usap kami, nag-sharing kami, hanggang pumunta ako, bago ako pumunta ng Amerika, talagang siya yung, Mami, kaya mo yan, kaya magtrabaho, kaya mo yan. Wala akong alam, sabi kong ganun. Pero siya yung nagpupush sa akin, Mami, kaya mo yan, kaya mo yan. Hanggang nasa Amerika na ako, sinasabi ko sa kanya, anak, magte-test ako, kaya mo yan, kaya mo yan. Sabi niya, ang Panginoon nasa iyo. He is right. Talagang, ang Panginoon talaga, binigyan niya ako ng talagang matibay na pananampalataya sa kanya. At also si Maki, siya yung talagang nagpe-pray kami. Kahit kailan lang, nasi-share ko sa kanya yung problema ko. Sinasabi niya sa akin yung right na talagang para sa Panginoon. Yan ang masasabi ko sa kanya. Napakabuting anak niya rin. Talaga. At alam mo yan, right? Tsaka hindi ko makakalimutan ng talagang paalis na ako.
sabi niya sa akin, sabi niya, nung December na yon birthday ko, hindi ko in-expect na pupunta siya sa akin. Tapos sabi niya, may dala-dala siyang Jollibee. Happy birthday, Mami. Hindi ko in-expect yon at hindi ko rin in-expect na that day na pumunta siya sa akin, tinatanong niya sa akin kung wala pa yung passport ko, yung visa ko. Pag-alis niya, dumating yung visa ko. And then the next day, sabi ko sa kanya, anak, pag-pray mo na makapasa ako sa seminar ko. So, Thursday, nag-seminar ako. Early in the morning ng Friday, pinalipad na ako ng Panginoon sa Amerika. Just because si Maki talaga, sobrang, kaming dalawa nagpe-pray kami lagi. Ganyan kabait si Michael. At sa'yo naman, Faye, maraming salamat, anak. You are welcome to the family. Dalawang kamay. You know that. We love you. Ate, kuya, all the family. We love you. Salamat din po sa pagpapalaki nyo kay Faye na napakabait na anak. At dalawang kamay po namin tinatanggap yan. Mahal po namin si Faye hanggang kamatayan ang mag-aanusan. Pero ang masasabi ko, mahal sa inyo, alam niyo ang Panginoon, gusto ko laging nasa center ng buhay niyo. Alam niyan na kahit anong mangyari, ang Panginoon. Diba? Magmahalan kayo. Magkaapo na ako. Yan ang gusto ko. Agad-agad. At laging respect each other. Pag may arguing konti, huwag papalagpasin. Di ba? Andito ang mami para humingi ng mag-share. At lalo na sa Panginoon. Yan. Yung gusto ko, ang Panginoon ay laging nasa inyo. Ha? Mahal na mahal ko kayo. At sabi nga ng ninang nyo, trust, put God, trust, Philippians 4:19, trust in the Lord with all your heart, and lean not on understanding. And all the ways acknowledge me. I love you both. You are my bunso. My bunso, my bunso. Love you. Friends, let's give Ma'am a big hand. Ma'am Ethel, maraming salamat po for your message. Love you. Sir Victor Bani. Magandang gabi sa inyong lahat. Bagamat medyo nagkaroon tayo ng problema sa mga event, sa preparation ng ating event na ito, maraming salamat pa rin sa Diyos unang-una dahil kahit papano napagbigyan tayo sa event na ito na importante na dapat mangyari sa buhay ninyong mag-asawa. Meron akong message dito at babasahin ko na lang para medyo mabilis tayo. Kasi marami sa ating mga bisita medyo nalolobat na. Yung iba baka gusto nang umuwi. Bibilisan ko na lang. It's an honor and joy to speak before you today as the father of the groom. I want to thank you, all of you, for joining us in celebrating Michael and Faye's wedding. To the parents of the bride, thank you so much for raising such a kid-hearted, gracious, and God-fearing daughter. We feel truly blessed to welcome her into our family. Your deep faith and the way you stand firm in your spiritual values bring comfort and strength not only to your daughter, but now to all of us. We feel closer to God through the example you've shown. Thank you for being pillars of strength and faith. To Faye, now my daughter-in-law, you are gentle, soft-spoken, and deeply kind. I can see the peace and goodness in you. And I know that my son is fortunate to have you by his side. You deserve to be loved and protected, and I pray that your marriage is filled with happiness and peace.
To my son Michael, from your early years filled with energy and excitement, from running and swimming to cheer dancing, cycling and riding motorbikes, you've always chased what brings you joy. And I've always admired that. Naalala mo pa ba yung ating mga bucket list? Pero hindi nasunod dahil medyo kumakalog na yung tuhod ng daddy. Pero that's very exciting. Life may not always be easy, and people may not always understand you. But when you do what you love with passion and integrity, your joy will always be your strength. Now, as a husband, and someday, as a father, I want to remind you and your wife that life will test your love. But those tests are opportunities to grow, to mature and strengthen your bond. To both of you, soon you will build your family, your own family, and one day, you will become parents. I pray that you will always be guided by the Holy Spirit. Let the welfare of your future children be your highest priority. Remember this. Respect must start with yourselves. You cannot pour from an empty cup. Love who you are. Care for your own well-being. And from there, let that respect and love overflow toward each other and your future family. As your parents, we will always be here to support and pray for you, but we also hope that you both grow to be wise, strong, and united in solving problems. Kung may problema, huwag nyo nang paabutin ng 24 hours or 24/7 pa. Dapat, bago nyo isara ang inyong mga mata sa gabi, sabayan nyo ng dasal. Measure your decisions carefully. You don't have to be perfect. Just be the best you can. To end, now that I am proud father to both of you, since you both have lovely souls, God give you more blessings. We love you both. Maraming salamat po sa inyo lahat. Friends, once again, the father of the groom, Sir Victor, maraming salamat po for your message. We have the father of the bride. Friends, help me welcome. We have Mr. Samuel Aplacador Sr. Okay. Maupay nga gabi. Hatong nga tanan. Magandang gabi sa ating lahat para sa mga galing sa Manila. Purihin ang Panginoon na successful ang kasal ni Michael at saka ni Faith. Michael, Faith, alahanin niyo si Lord. Sasamahan niya kayo. Si Faith, isa lang siya sa amin, na anak namin, isang babae. 3 ang lalaki. Bago siya nabuo, meron siyang sa history na muntik na ito si Faith malaglag. Ibig sabihin, ilang months, 6 months, nag-labor na si Mrs. But, nag-pray kami na dalawa ng Mrs. ko. Sabi ko, Lord, binigay nyo itong anak namin at maging normal ang pagpanganak ni Mrs. Purihin ang Panginoon, normal. Kaya yung pangalan niya, Faith.
Siya yung anak namin na naging matibay kami ang aming pananampalataya kay Lord. Dahil may faith kami na nakikita. To God be the glory. So, hanggang sa lumaki si Faith, hanggang siya na nag-aaral ng elementary, hanggang high school, nandun siya sa amin lagi. Nung nag-college na siya sa Tacloban, nasa malayo na siya, Buronggang kami. Pero pag pumupunta ako sa Tacloban, nag-banding kami ni Faith. Sabi ko sa kanya, kumusta ang pag-aaral mo? Kailangan walang boyfriend muna, ha? Kailangan tapusin mo ang pag-aaral mo. Kasi mahirap na pag hindi mo matapos ang pag-aaral mo. Pero ang Panginoon, katapos si Faith, hanggang may trabaho na siya. Sabi ko, Faith, kailan ka mag-aasawa? Sabi ni tatay, hindi pa panahon. Hindi pa panahon. So nag-pray din kami ni Mrs. Sabi ko kay Mrs. Mag-pray tayo na ang mapangasawa ni Faith may takot kay Lord. Na-meet ko si Michael dun sa Manila. Nakilala ni Faith. Sabi ko, thank you Lord. Mabait si Michael. Nakita ko yung puso ni Michael. Napakabait nitong bata na ito. Purihin ang Panginoon. Dahil may Jesus siya sa puso niya. Welcome sa family natin. You're very welcome. Anak ka na namin. Kayong dalawa, anak na kayo. So, ang message ko lang, ang sabi sa Bible in 1 Thessalonians 5:18, and everything give thanks to the Lord. For it is the will of God concerning you in Christ Jesus. It is the will of God for you tonight. I love you. Kailangan magkaroon kayo ng blessing na nagmumula kay Lord. Kailangan manganak. Kailangan manganak ka faith. Kasi ang family na walang anak o ang mag-asawa na walang anak, hindi family. Magkaroon lang matupad na yung word na family pag may anak na kayo. Okay? So, sa Bible, kailangan dumami. Pero, kailangan maalagaan nyo rin. Mapalaki nyo, mapag-aral ninyo, at mabigyan ng magandang kinabukasan. Thank you, Lord. Then, magmahalan kayo. Huwag kayong mag-away. Huwag kayong mag-away. Kasi sa mag-asawa, mayroong away. Ang ibig ko sabihin, huwag kayong magtampuhan. Huwag niyong kimkimin ang galit. Kasi pag kinimkim niyo ang galit, lalaki, hanggang sa lumaki, hanggang sa masabog yan. Ang tensyon, delikado. Parang yung nung bulkan, pag sumabog, delikado. So, ang pag-away, kailangan malaman nyo ang kadausa. Ang bawat isa sa inyo, ang ugali, kasi learning. Kami, mag-asawa namin, ilan taon na tayo?
34 years na, pero until now, learning. Hindi perfect ang marriage. Hindi perfect. Merong minsan magkaiba ang desisyon. Minsan magkaiba ang plan ninyo. Minsan magkaiba yung intonation ng inyong mga salita. Pero pag nandun si Lord, maging close kayo. Ibig sabihin, naghahawakan pa rin kayo. Kahit anong mangyari, nagmamahalan pa rin. Nagmamahalan pa rin. Kahit galit ka na, mahal mo pa rin. Kahit hindi maganda ang naririnig mo, maganda pa rin ang nararamdaman mo. Yun ang pagmamahalan. Kahit galit ka, kaya mo pa rin siya mahalin, kaya mo pa rin siyang ingatan, kaya mo pa rin siyang yakapin, at kaya mo pa rin siya dalhin, mag-date kayo. Huwag kang umalis na ikaw lang isa. Maggalit ka. Isama mo si Faith. Ikaw din, Faith. Isama mo si Michael. Punta tayo doon. Mag-usap tayo. No? Ang problema, pinag-uusapan. Hindi tinatalikuran. Si Lord, kasama ninyo. Tandaan nyo, hindi kayo iiwan ni Lord. Yung relationship with God, palakasin nyo pa. Kung may calling kayo kay Lord, go. Kung tinawag kayo ni Lord, go. Seek you first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Unahan niyo si Lord. Kasi ang kayamanan doon sa mundo, iiwanan po natin. Kahit marami kang pera, iiwanan mo lang yan. That is temporary dito sa mundo. Pero pag si Lord, yung promise ni Lord, eternal life doon sa langit. Hindi kayo pababayaan ni Lord. Bibigay niya lahat ng mga desire niyo sa buhay niyo. Ibibigay niya lahat. Pag inunan niyo si Lord, lagi si Lord sa puso natin. Kahit umabot kayo ng 50 years, nagmamahalan pa rin kayo. To God be the glory. Yun lang po. Friends, once again, the father of our lovely bride, Mr. Samuel Apacado Sr. Thank you so much, sir. My dear friends, we move on to the last message of the evening. We now give the floor to the brother of the groom, Sir Troy Cuz, for his message. All right. Are you guys alive? Are you guys alive? Awesome. Okay, final stretch, guys. Let's give it up for this two couple. They've been great and very gracious na paunlakan nila tayo, inviting each and every single one of you and you guys making it here. So put your round of applause for each and every single one of you. Alam ko malayo, mahirap. You know, so yeah, just like what my dad said, I'll try to keep this short and also brief. First of all, thank you for braving the rain, the wet socks, and the freezy hair. Honestly, at this point, kulang na lang mag-show up si Noah kasama yung art niya sa labas sa tindi ng ulan na nakita natin kanina. A few things about my brother. So, growing up, my brother and I, we were basically inseparable. We were like a package deal. Like what my mom said, we are like Batman and Robin, Eugene and Alfred, and maybe Mario and Luigi, only slightly more competitive and maingay. We shared everything, hobbies, weird snacks, and most importantly, our obsession for saving up for the next big purchase. Ang big purchase namin is always ang bagong Transformer na robot. You know, ito yung
kinahiligan namin magkapatid. A few Nintendo cartridge, and my dad and my mom can attest to it. Lagi namin hinihingi yung allowance namin way advance because we would take the time at the end of the week na magpunta sa Santa Lucia, if you guys know that, that's in Antipolo, to get robots. Alam mo yan, kapatid. We were basically Pokemon League masters sa street namin. No one can defeat us both, you know? Kaming dalawa lagi yan. Like, you know, we were undisputed record. And up to now, I'm proud to say that I am a Pokemon master. But beyond all of this fun and childhood chaos, there's one thing that my brother has always been. The one who always shows up when things are rough, loyal, steady, a man who is truly faithful. When he put his mind into things, my family and also you, Faith, know that he puts it 110%, without a doubt. You know, one of the things that I really, really love about you, kapatid. He sticks around when it's easy. He sticks around also when it's rough. That's just the kind of person he is. I think that's also a testament na because you have this certain trait and quality of being such a faithful guy, God rewarded you with faith. And when he met Faith, finally, it just made sense. Their connection feels like something that only God can put together. Faith, you brought even more light to my brother's life. Together, the faith of both of you and each other, and what's ahead is truly unshakable. You complement each other like rice and ulam, coffee and pandesal, Pikachu and Ash. Mahal, we welcome you to the family with open arms. We are your family now. So here's to a marriage full of joy, laughter, matching passion. God bless. May God favor upon you everywhere you go. Be a blessing to the people around you. Be a blessing to people that you meet. And may you continue to be your ultimate prayer for each and every single one of you, forever and always. Your ate and your kuya. Love you guys. Friends, Mr. Troy Cos, the brother of the group. Maraming salamat, sir, for the brotherly message. And I believe that was the last message for the evening, my dear friends. So sa lahat po ng